Hey, it's MJ. This is another episode of our real life true story, part 12, called Puyat. Miss MJ, ako po si Carl, taga Bulacan. Nangyari ito taong 2012. Kakagaling ko lang noon sa dalawang straight na shift. Bale, 16 hours na trabaho. May hinahabol kasi kaming deadline noon at kinakailangan ng serbisyo ko. Kumbaga, kung hindi ako pumayag sa nire-request ng manager ko noon, maliligwak kaming lahat. I-offset ko na lang daw yung ipinasok ko. Dahil sa sobrang pagod at antok, dahil hindi naman talaga ako sanay magpuyat, hindi na kinaya ng katawan at mata ko. Lalo na nung makita ko na mahaba ang pila ng tren. Yun kasi ang pinakamabilis na transportasyon para sa akin pauwi sa bahay. Hindi ko na rin talaga kayang sumakay ng bus at jeep noon. Isa pa, sobrang traffic nung araw na yon. Nag-decide ako na mag-check-in na lang muna sa isang hotel. Buti na lang, kaliwat kanan ang mga hotel malapit sa opisina namin. Pagkapasok ko sa kwarto, inon ko lang ang aircon tapos plakda kaagad ako sa kama. Ni hindi na ako kumain, nagtubig na lang ako. Hindi ko na rin nagawang hubarin yung pang-opisina kong damit. Wala pang 2 minuto akong nakapikit nang may bumulong sa tenga ko. Boses babae. Malinaw na malinaw yung pagkakasabi niya ng, "Sumama ka na lang sa akin, mag-isa lang kasi ako dito." Bigla akong nagmulat ng mata noon, Miss MJ. Iba yung kilabot na naramdaman ko nung time na yon. Pakiramdam ko ay nag-init yung tenga ko at nanlabo ang paningin ko. Lalo na nung mapansin kong wala ako sa kwartong nirentahan ko. Para akong nag-teleport sa isang kwartong may malamlam na ilaw, lumang disenyo at kagamitan. Pilit kong ginigising ang sarili ko. Ang nasa isip ko nun ay baka parte lang yon ng panaginip ko. Na baka nananaginip lang ako dala ng pagod at kakulangan sa tulog. Pero ilang segundo lang, na-realize ko na gising pala talaga ako. Kaya lang, di ko mapaliwanag kung bakit nasa ibang kwarto na ako. Hindi ko naman maigalaw ang katawan ko na nakahiga pa rin sa kama. Para akong nawalan ng lakas. Isa pa, di ko maramdaman yung katawan ko. Para bang namamanhid na ewan. Maya-maya, may narinig akong parang hinihila. Kumakaskas yon sa sahig at papalapit sa kwarto kung nasaan ako. Hindi nagtagal, bumukas yung pintuan at nang tignan ko, kitang-kita ko ang babaeng gumagapang gamit lamang ang 2 kamay. At yung kumakaskas pala sa sahig ay ang mga paa niyang hindi na gumagalaw. Sa pagkakatanda ko, ay durog yung mga binti niya. At yung sa isa naman pa ay putol sa may bandang tuhod at nakakapit na lang sa kakapirasong balat. Sobrang nakakadiri, Miss MJ. Gusto ko nang tumakas ng gusto nang tumakas ng kaluluwa ko sa sobrang takot. Akala ko sa pelikula ko lang mapapanood yung ganon. Maya-maya, huminto yung babae sa may paanan ko at tinuturo niya ang pinto. Pero wala naman akong makitang kung ano doon. Tapos inaabot niya ako na para bang humihingi ng tulong. Wala naman akong magawa kasi di naman ako makagalaw. At kung makakagalaw man ako, ay hindi ko rin naman siya tutulungan at kakaripas na lang ako ng takbo. Sobra siyang nakakatakot kasi duguan pa siya at nangingitim ang kalahati ng mukha niya na parang pasa. Samantalang yung isang mata niya ay paluwa na. Nagulat ako nang biglang sumigaw yung babae at kitang-kita ko yung mga pasag niyang ngipin habang may tumutulong dugo mula sa bibig niya. Napasigaw na din ako kaso walang boses na lumalabas kaya napapikit na lang ako sa sobrang takot. Biglang tumahimik ang paligid at pagmulat ko, nandun na ako ulit sa kwartong inupahan ko. Basang-basa ako ng pawis at naihian pa yung higaan. Nawala yung antok ko at talo ko pa yata ang lumagok ng isang pitsel na kape. Agad akong naghanda para umalis na sa hotel na yon. Kung ano man yung nakita ko at kung paano ako napunta sa kwarto na yon ay hindi ko na alam.
Siguro nga masamang panaginip lang dahil exhausted ako. Thankful ako na hindi na naulit ang pangyayaring yon hanggang ngayon. Salamat po sa pagbabasa ng story ko, pati na rin po sa Gcash. Thank you din, Carl ng Bulacan. And anyone, kung may story kayong gustong i-share, message nyo lang ako and I will send Gcash in return. Thank you for watching this video. Bukas ulit. Bye!